We are now live. Magandang umaga, magandang hapon, magandang gabi at kumusta sa lahat ng mga kapatid? Kumusta kayo diyan, kapatid na Henry at kapatid na Jeriel? Good evening, everybody. Okay, kapatid na Episode. Henry, kumusta? Okay naman po. Okay, Operator lang po. operator lang, okay. Bueno, tayo po ay mananalangin po muna. Aming Ama, Diyos na si Yahuwah, muli po ay nag-aalay kami ng maraming pasasalamat sa iyo sapagkat hindi mo binigo ang iyong mga anak. Ang pinakamahalaga sa bahagi ng buhay namin ngayon ay ang ibahagi po ang iyong mga katotohanan. Panginoon Diyos, pakitulungan po kami. Huwag mo kaming pababayaan sa amin pong paghahayag ng iyong mga salita na napakahalagang malaman, hindi lamang ng iilang mga tao, kundi hanggat maaari ng lahat ng mga tao sapagkat ito ang ibig mo ng tao ay makaalam ng katotohanan upang malaman nilang daan sa kaligtasan. Pakipatawad po ang aming mga pagkakasala at pagkukulang. Ang lahat po ay buong galang naming hinihiling sa pangalan po ng iyong anak, Panginoong Yahushua Hamasiyak. Amen. Mga kapatid at mga panauhin namin sa ganitong pag-aaral po natin ay aming kayong binabati at sana ay nasa mabuti kayong kalagayan. Kapatid na Jeriel. Good evening po sa inyong lahat dyan. San man dako kayo naroroon. Ito na naman po tayo muli. Mag-share kami sa inyo ng mga bagay na mahalaga na dapat malaman ng tao. Maring sa iba, kapatid na Erning, hindi na nila minamahalaga yung para sa Diyos. No? Pero Oo. para sa mga mananampalataya, para sa mga naniniwalang may Diyos, napakahalaga na pag-usapan natin. Ano ba ang mga kaganapang nangyayari sa paligid natin at ano ba dapat nating isagawa? Ano ba ang dapat nating pananampalatayanan upang maging dapat tayo sa Diyos. Sapagkat ang Diyos, kapatid na Erning, ay partikular sa kanyang kautusan. Kaya Oh, pilit nating tinutuklas, ano ba ang gusto ng Diyos? Yan ang ating hinihiling din sa Diyos tuwing tayo ay mananalangin sa Kanya na pagpalain niya tayo. Tulungan mo kaming makaunawa ng iyong mga kalooban sapagkat gusto naming masunod yung gusto mo, Ama. tama. Sapagkat may mga bagay na hindi dapat pahalagahan na yun naman ang pinapahalagahan ng nakararami katulad ng mga bagay ukol sa buhay na ito. Hindi natin sinasabi na masama na magpagal, magtrabaho. Utos din naman ng Diyos yun ng tao ay dapat magpagal ayon sa Efeso para mayroon siyang may maibigay sa kanyang sa pangangailangan niya at sa mga taong umaasa sa kanya katulad ng padre de pamilya nagtatrabaho, pati ang madre de pamilya ay naghahanap buhay na rin sapagkat iba na ang kalagayan natin sa buhay na ito. Sabi nga po, hindi lamang mother, kundi working mother pa para Mm. masustentuhan po ang pangangailangan ng kanilang sambahayan. Pero sa ibabaw po ng lahat ay ang ukol sa mga bagay na nauukol sa Diyos. Yan ang napakahalaga na yun naman ang hindi gaanong pinapahalagahan ng mga tao. Kapatid na Jeriel. Tama. At ito nga ang ating tinutuklas. Minsan naman, ang mga tao, magre-relihiyon nga, pero mukha namang hindi nakaayon doon sa kalooban ng Diyos. Kasi ang kalimitan po na may relihiyon ngayon, pag tinanong natin, hindi naman nila talagang nauunawa yung itinuro sa kanila. Naniniwala silang may Diyos. Naniniwala silang dapat sila sumamba sa Diyos. Gumawa sila ng mabuti. Pero minsan, kapatid Erning, ang nagiging problema ng tao, akala nila mabuti yung kanilang ginagawa, yun ay pagsunod sa kalooban ng Diyos, yung pala ay hindi. Di ba? Kaya mahalaga yung pagtatanong Kaya nga ang pamagat ng ating programa 1001 Berean questions. So alisin natin yung Berean, 1001 questions. Di ba? Sa bawat panukala o sa bawat aral na naririnig natin na ipinapaliwanag ng mga tagapangaral ng Biblia o ng kung anumang religion yan, kung yan man Quran o anuman yang itinuturo sa atin, dapat ang tao nagtatanong muna. Kasi, kapatid na Erning, pagka sinabing religiously, it's always
connote with a good thing. Di ba, religion, it's supposed to connote good things. Ngayon, merong mga tao nagre-religion. Pero sa religion nila, pag hindi ka sumampalataya sa pananampalataya nila, dapat kang patayin. Di ba meron ganun? Meron Ang ganong tanong, reliyon. Oo, meron mga ganyang religion ngayon na eto nga, ba't nagkakaroon ng digmaan ngayon dyan, di ba? Naggigera dyan sa Iran ngayon. Kasi yung kanilang republika, no? Yung republic na yan, na Islamic Republic of Iran, isa lang ang pakay eh. Yung mga hindi Islam, dapat na anyang mawala. O isipin mo yun, religion yan. O di ba? Yung mga tao doon, hindi na, alam natin ang kasaysayan ng Iran, kapatid na Erning eh. Iran, before it became Iran in 1935, it was Persia. Di ba? Tama. Persia yan. Oo. Oh. Ang religion dyan, hindi po Islam. Ang religion dyan ay yung tinatawag na Zoroastrian. Zoroastrian. Alam nyo, ang isang pinakasikat na Zoroastrian na yung Persian na sikat to ha. Si ano, yung singer po, kapatid na Erning, ng Queen na namatay na. Si Freddie Mercury. Si Mercury. Oo. Yan. Persian yan. Hindi ho Arab ang Persians. Okay? We have to know that. Pero ang isang napakahalaga na dapat na ang tao, i-question niya kung ano ang kinabibilangan niya, kasi baka, katulad ng pinag-uusapan natin, pangatlong linggo na ngayon, kapatid na Erning. Baka hindi mo pa alam eh, hindi na pala religion. Kumbaga sa kulto. Yung kulto, sa simula, magandang word yan eh, pero naging negatibong word na ngayon yan eh. Pag sinabing kulto, hindi na maganda. Hindi na associated masyado doon sa kabanalan, no? Kundi pagsunod na walang ginagamit na isip, kundi bulag na pagsunod na yan, kulto. Kaya yan ang ating pag-uusapan. Could I already be inside the cult but not be aware of it? Part 3 na tayo. Who are these cult members? Kasi pinag-aralan natin noon eh. Nung una, ano lang natin, recapitulate natin. Nung una, ano ikakikilala sa isang kulto? O ayan, no? Cults are social or religious groups which have unusual and often extreme religious, spiritual, or philosophical beliefs and rituals. Extreme devotion to a particular person. Kulto yan. Ha? Isipin mo pati sa panalangin. Isa lang ang pinababasbasa yung kanilang leader. Di ba? Tama. Object or goal is another characteristic often described to cults. Ang source natin dyan, ayan, sa Wikipedia. Ano natin yan eh. Di ba? O ito pa, ang Bite Model of Authoritarian Control by Stephen Hassan. Magbasa kasi tayo eh, di ba? Para makita natin kung ano itong ating tinatalakay. Bite, behavior control. I, information control. T, thought control. E, emotional control. So, yan ang Bite model ng cult. Magandang lagi nating maaalala yan eh. What are the characteristics or traits of cult members? Iyan naman tayo ngayon. Kasi yung cult leader na pag-usapan na natin noong nakaraan eh. Narcissistic ang kalimitan dyan eh. Gusto niya nakapokus sa kanya lahat eh. Siya yung magaling, di ba? Ikino-compare niya yung sarili niya sa mga nangauna sa kanya. Yan ang mga cult leader, sabi ng mga nag-aaral ng psikolohiya, lalo na sa kulto na ating inaalam. Kaya, yung tanong ng ating kaibigan na baka nasa kulto na ako, di ko pa alam. Di ba? Totoo po yan. What are the characteristic or traits? Yan, tuloy, kapatid na Jeriel. Ayan, kumakita. Ayan, with very strong devotion. Ayun, yung fanaticism. Yung fanaticism is a blind following. Di ba? Hindi masamang maging devoted. Pero pagka naging fanatics, that's different thing. Kumbaga sa kapatid na Erning, masama bang kumain? Hindi.
Oh, masama bang uminom? Hindi rin. Tubig. Eh, Oh, pagka kumain ka ng sobra, masama o hindi? aba, ay magsusuka ka. Di ba? Katakawan na yun. Eh. Pagka naman uminom ka ng sobra, malalasing ka. O, di ba? O, ngayon, yung devotion, walang masamang meron kang malakas na devotion mo sa Diyos. Tama yun eh. Pero dapat, hindi ka panatiko. Ano yung panatiko? Yung devotion mo na uwi na dun sa pagkagalit mo dun sa iba eh. Sabi nga, with very strong devotion or fanaticism to the leader or ideology. Hindi ka na dun sa batas ng Diyos eh. Kumbaga sa ano, devoted ka dun sa leader. Hindi na doon sa ano sa doktrina kundi sa ideolohiya na. So the leader is viewed as ayan, an ano yan? Uniquely wise. Yeah. Uniquely wise. Naku, hindi anya nagkakamali yung leader namin. Chosen. Ayun, chosen, di ba? Pinilian niya ng Diyos yan. Infallible. Yung nga, hindi nagkakamali. Or, ayun pa, very, very important person. Naku. Members may feel the leader has answers no one else does. Nako. Kaya, yan ay ikakikilanlan natin sa mga cult member. Ngayon, ito na ba tayo? Ganyan na ba yung kayo? O yung mga member ng anumang grupo dyan? Baka ganito na. Isipin mo, yung fanaticism sa leader. Tingnan mo yan, kapatid na Erning. Isinisigaw ng mga Muslim, Allahu Akbar. Di ba? Pero sino pinagtatanggol? Si Muhammad. hindi naman si Allah, di ba? Sumisigaw, Allah is great. Pero pagka binanata mo si Muhammad, yun nga, yung nagsulat ng libro dyan sa England dati, di ba, na wanted. Oh. Anong tawag doon? Kapanat. Yun, ang tawag doon ay isa yon sa pagkakakilanlan ng isang miyembro ay kabilang sa kulto. Yun. Tingnan mo, isa pa yan Yang Islam ngayon sa Iran. Ano tawag po nila doon kay kanilang ayatollah, si Khomeini? Ano tawag po? Supreme Leader. Naku po, Supreme Leader. Supreme. Pag sinabing Supreme, may mataas pa ba ron? Wala na. Supreme eh. Superlative na yun. Supreme na siya. Di ba? Isipin mo. Ayan. Ito pa. Us versus them thinking. Yan ang taglay ng mga kapatid na Erning, ng mga nasa kulto eh. 'Di ba? Sila against us. Sila laban sa lahat. Yeah, tsaka kaya sabi niyan, outsiders are seen as dangerous, unenlightened. O 'di ba? Ganyan ang Muslim. Kadiliman, no. Yung hindi naman lahat ng Muslim, kundi yung radical Islam. Di ba? Yung Muslim Brotherhood na tinatawag. Yung Muslim Brotherhood, yan. Yan. Dangerous, unenlightened, or unable to understand the truth. Hindi daw natin naintindihan. This reinforces isolation. Ngayon, hindi lang ho yan sa Islam. Hindi lang yan sa mundo ng Islam. Nandyan din yan sa mundo ng Kristyanismo. Di ba? May mga Kristiyano. Sabi nga sumasampalataya sa Kristo, pero extreme. Ang kanilang pagsunod, hindi sa Kristo, doon sa leader. Isipin mo payag na yung mga anak nila maging asawa ng kanilang pastor. Hindi isang anak lang yung mga magulang, ibinibigay pa yung propetaan niya yan di ba? O yun, nakakulong na nakakulong na ngayon yun. Galing yung sa Utah na pumunta diyan galing sa Utah, Arizona, pagkatapos sa Texas nahuli yun Di ba? Yung si Warren ang apelyido nun yata. Yun ang pangalan. May pa yun di ba? May sa documentary, nandun pa yun may documentary pa yan di ba? Oh. Ngayon, yung iba hindi ganun kagarapal, pero bumabagsak pa rin sa kulto. Di ba? Ano yun? Di ba mayroong, kapatid na Jeriel, di ba mayroong isang relihiyon na ang leader ang sabi ay uminom ng lason, uminom din lahat ng miyembro. Ay, nangamatay sila. Namatay lahat yun.
dalawa yan eh. Yung isa dito sa LA nangyari, Mm. ah, Yeah. yung isa naman ay doon sa Guyana, sa Central Yeah. America nangyari. Kaya si Jim Jones, di ba? Ng mga Jim 70s Jones. yan eh. Yeah. Mga 70s, oo. Mhm. Tapos dito, meron din yan. Dito sa isang lugar dito sa may LA area, ang kanila namang paniniwala ng leader nila, susunduin sila ng UFO, kailangan nakatulog sila, kaya uminom din ng lason. O na nga, matay din. So, yan ang mga, hindi lang yung mga nagpapakamatay ang nasa kulto eh. Yung, ang iyong paniniwala ay ang leader mo, ang supreme, siya lang ang may alam ng lahat, eh, mahirap yan. O ito pa, easily suppressed. Ayan. Yan ang katangian ng mga cult member. Eh. Easily suppressed yung mga yan. Eh. Questioning the group is discouraged or punished. Ayan. Disgrasya, Members, malaking yung Sige mo pong yan. inyong video, nawala po. Questioning the group is discouraged or punished. Members learn to silence their own critical thinking to avoid conflict or guilt. Ayan. Ayan niya. Kumbaga sa ano eh, yung pagtatanong, dinidiscourage yun. Di ba? Eh, meron nga nagtanong minsan eh. Ha? Sabi, nagtanong, sino ang gustong magtanong? So, nung magtanong naman, alam mo, katanga. Alam mo, katanga. Sabing gano'n. Katanga, di ba? Nagpatanong pagkatapos ang Oo. sagot ay insulto, pang-iinsulto. Insulto. Yan, meron mga ganyan eh. Yan, nagsisimula. Pero alam mo yung mga leader na yon, ang paniniwala nila ay sa Diyos din sila. Oo. Di ba? Yan yan eh. At Pero, saka Brad, ang paniniwala ng mga leader na gano'n, yan ay mga espiritong narsisismo na walang yeah, magaling kundi sila. Kaya ang mga sagot yan. nila ay parang pagalit pa, talagang with Mhm. authority, authority na personal, hindi authority Mhm. maka-Diyos, kundi yung parang may Mhm. kayabangan, kung magsalita akala mo alam niya lahat. Nabasa natin kanina 'no, infallible, ano, infallible, Infallible. Oh, infallible infallible, sila. oo. Ano ibig Hindi sabihin? nagkakamali. Hindi nagkakamali. Pero tayo, Oo. nagkakamali tayo sa pagbigkas. O inaamin natin Mhm. minsan 'yon, sa pagkatao Yeah. tayo. Pero yung kanilang leader sa kulto, yung mga miyembrong kulto, kahit na mali ang sinasabi ng leader nila, paniniwalaan nila 'yon. 'Yon ang espiritu ng mga miyembro ng kulto na relihiyon, kapatid na Jeriel. Mhm. At pagka Yeah. nadidinig nila ang kulto, galit na galit 'yan, 'di ba? May mga Yeah. pagkakataon pa nga na pinaghihigantihan nila kung sino yung nagsalita na sila ay kulto. Isipin mong sukdo Mhm. lang ikaw ay puminsala ng iyong kapwa dahil sa ikaw ay tinawag na kulto. Samantalang ang mga apostol noon napakatitindi ng kanilang mga sinapit at pinagdaanang mga pag-uusig, mga pang-iinsulto. 'Di ba? Pero ang sabi doon sa mga talata ng Biblia, pagka ikay iniinsulto, huwag mong gantihan na insultuhin din yung kapwa mo. Nasa Bible 'yun eh. Mhm. 'Pag binato ka ng bato, wag mong batuhin ng bato kundi batuhin mo ng ano, ng tinapay. Pero yung kabilang sa Yeah. kulto, binato ka ng bato, binato mo ng bomba. Sabog. Ayun, naku. Yan. Sabi nga, Hindi yan ba ang totoo? nangyayari sa marami. Di ba? Ayan, Kaya ito pa nakasulat kapatid na Jeriel. Just Hmm. obey and never complain. O kita mo na? Kaya Naku. pagka ikay miyembro ng kulto, tuturuan ka na ikay sumunod na lang sapagkat ang administrasyon o ang kanilang pinaka-leader, yan ay halal ng Diyos. Yan ay nilagay ng Diyos para pangunahan kayo sa kabanalan, para pangalagaan ang inyong kaluluwa. Mali din yon, kapatid na Jeriel. Mhm. Pangalagaan ng kaluluwa. Yung kaluluwa niya, inaalagaan ba niya? Bago mo alagaan ang kaluluwa ng iba, ibig sabihin bago mo pakialaman ang espiritual na bahagi ng buhay ng inyong kapwa-tao, asikasuhin mo muna ang iyo. 'Di ba? Tumingin ka muna sa salamin bago mo ituro, mahalin ang iyong magulang. Dapat nakaharap ka sa salamin. Ikaw, minahal mo ba magulang mo? Again, Mhm. mahalin mo ang kapatid, patawarin mo ang kapatid. Ilang beses mo dapat patawarin ang kapatid? 7 beses ba? Hindi, 70 times 7 eh. Ibig lang sabihin, hangga't may pagkakataon ka, magpatawad ka. 'Di ba? Ang Kristo,
na siyang nagtatag ng iglesia o samahan ng mga taong tunay na sumasampalataya kay Yahushua, ay anong sabi niya? Abay, nung siya'y nakabayubay sa krus at halos ika nga'y malagutan na ng hininga, nanalangin pa sa Panginoon Diyos. Anong kanyang isinama sa panalangin niya? Ama, patawarin mo sila. Sino yung tinutukoy niyang sila? Silang nagpako sa kanya sa krus, siyang nagparusa sa kanya. Ano sabi niya? Gantihan niyo sila, Ama, lipulin mo sila, Ama. Hindi ganon. Ang panalangin ng ating Panginoong Yahushua ay kababakasan mo ng kababaang loob at talagang ang kanyang damdamin ay makadiyos. Patawarin mo po sila. Hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Bakit naman itong mga miyembro ng kulto? Galit na galit. Katulad sa atin ngayon. Kung may mga nakikinig na miyembro ng kulto, nako, sabi nga itong dalawang kalbong ito, may paglalagyan ito Oo. Ayan. Di ba? Totoo Sabi yun nga, alam Bakit? niyo, kami po, Sige. nagsasaad Tuloy. kami ng sinasabi namin sa inyo para makita ninyo, mabukas ang isip niyo. Alam naman natin, kapatid na Erning, pagka tagang indented na doon sa cult, kahit ano marinig niyan, Totoo. pasok yan, labas, baliwala yan. Di ba? Baliwala sa kanila yan. Kumbaga sa magagalit lang ng magagalit. Pero hindi naman kasi hindi nga nag-iisip eh. Yeah? Sabi ngayon, dependence on the group for identity. Ayan, no? The group becomes the primary source of meaning. Kaya hindi makalayas eh. Bakit? Kasi yung group, yung social life, purpose nila nandun na. Belonging nila nandun na. Living feels like losing one's entire world. Para pag nawala sila, tapos sasabihin pa sa'yo, brother, nagdilim na kayo. Magbalik loob na kayo. Sister or brother, naintindi mo ba yung sinasabi mo? Nung tinanong ko kasi, dyan sa iglesia tayo lang ang ligtas Ay, hindi ho ako naniniwala doon. Maliligtas din ho kahit hindi iglesia. Yun pala Correct, naman eh. ba't mo ako babalik dyan? Di wala ka utak. Di ba? Sabi ka, ano ba yan? Di ba? Kumbaga sa yun pala naman, maliligtas din. Totoo naman, ang kaligtasan kasi, ang itinuturo kasi din sa isa, ito, pag-usapan natin, iglesia ha. Yung iglesia, tinuturo dyan, sila lang ang ligtas. Na the whole world will be condemned. Kaya kapag pinuna sila, the whole world is against us. It's versus us versus them. Di ba? Yan ang sinasabi ng kanilang leader. Di ba? Tayo. Actually, bandang uli, nahuhuli sa bibig Kayo. Yung kayo, hindi na siya kasali. O di ba? Pag nagte-texto, hindi na siya kasali. Yan. Pag-aralan ninyo yan. Ngayon, ito yung sinasabi namin. Kung sa paningin ninyo, pumapasa yan doon sa mga binabanggit natin dito sa ating ginagawang pagsasaliksik, no? Kung nakakapasa yung organisasyon ninyo o yung religion ninyo, kung gusto nyo tawagin religion yan, di ba? Dito sa mga kategoryang ito, mag-isip-isip kayo. Di ba? Tapos ito pa, sabi nga dito, having their own flag and seal or living cult will be a curse. Ayun. Totoo yan Para kanya sinumpa. Hindi totoo yan. Actually, pagka kayo umalis dyan, hindi naman namin kayo naakit, Kasi naramdaman namin nung binasa yung mga pangalan natin dyan. Wow, ang sarap ng pakiramdam. Alam mo, sasabihin ng mga ministrong panatikong pulpul, sabi nga, di ba? Huwag kayo magagalit kasi kapulpulan yan Alam niyo, bakit? Tira kayo ng tira di ba? Tala. Pinatunayan na namin, yung talaan na yan wala naman sa wisyo yan. Wala sa hulog, sintonado. Bakit? Hindi naman talaan ang binabanggit dyan sa Mateo 18:18 kaya, yung mga nagte-texto niyan, yung nagtuturo niyan, sabi nga, huwag kayong magdaramdam. Masakit yung salita. Kapulpulan, sabi nga. Di ba? Kapulpulan. Ito pa, fear-based loyalty. Members may fear punishment, abandonment, spiritual consequences, or social humiliation if they disobey or leave. Hindi ba ganun ang ginawa sa atin? Nung isang ministro dyan, nakakala mo mayroon pa yung second chance? Ikaw nga binigyan ka ng second third chance pa Ilang ulit ka nang sinuspinde? Ilang ulit ka na tinanggal dyan?
pero binigyan ka lang chance, di ba? Sa Diyos pa kaya, kung yan likong leader mo, nagbibigay ng chance, di lalo na ang Diyos na matwid, di ba? Ang Diyos ay matwid eh. May second chance sa Diyos. Pagkatapos ano ginagawa mo? Nang bobomba ka, ng ano ginagawa mo? Yung tinatawag na ad hominem. Ina-ad hominem mo ang mga ministrong umalis diyan. Ginawa mo sa akin yan eh, di ba? Ito pa, with trust issues. Yan. Yan ang Pagtitiwala. nakikilala mo pagka ikaw ay member ka na ng kulto. Kung ikaw ay kulto, ano ba yan? Cultist ka na. Cultist. Ayan. Members rely on the cult leader for approved information and may distrust outside sources even if they are family members but not part of the cult. Ayan. Ang source ng kanilang impormasyon, yung leader. Sabi, alam mo ang tawag pa nila sa leader kapag narinig? Pamamahala. Naku, talaga. Tagapamahalang pangkalahatan. Ganyan ba sa inyo? Ito pinag-aaral natin, kinukumpara lang natin. Hindi lang kayo, pati Islam. Pati yung Islam. Hindi lang Islam, pati yung, actually, yung saksi ni Jehovah, meron din ganyan halos na tono di ba? Pag natiwalag yung isang member, kung nanay mo saksi, tatay mo saksi, ikaw saksi, tas natiwalag ka, ipatatakwil ka rin No. Ganon din sa Jehovah's kanila. Witness yan, merong ganyan. Totoo naman yan, mga saksi ni Jehovah, totoo yan, di ba? Bakit namin alam? May kaibigan nung kami. Kaibigan namin. Ganyan ang nangyari. Nagsakti ni Jehovah yun. So nakikita namin, di ba? So kung i-deny ninyo yan, you can deny it. But in fact, if you become a member of that religious organization or whatever they call themselves, no? At ma-experience yan. Ito namang sa amin, doon sa iglesia ni Chairman, na-experience namin yan. Na-experience. At nakita namin lahat ito. Kaya kami, para sa amin, personal ito opinion namin para sa iglesia. Yan yung opinion ng maraming tao noon. Huwag kayong magagalit. Ito opinion lang namin. Maaari kaming tama, maaari kaming mali. Pero kami, ito opinion namin kasi ito yung experience namin. So, kapag binasa mo ang mga bagay na ito na pinabasa namin sa inyo, doon kami nahulog. Kami, bilang member, oo nga, ganun kami dati dati ganyan ako ang aking, mamamasyal nga lang ako, papaalam pa ako doon sa tagamahalang pagkalata. Di ba susulat ka pa, pwede po bang pumunta sa ganitong lugar? Pwede po bang mag-aral yung anak ko? Pwede po bang yung anak ko maiwan dito dahil magkukuleyo? Ganyan di ba? Laging approval ng leader. Pagka nagkamali ka, Diyan kapatid na Jeriel, members rely on the cult leader for approved information and may distrust outside sources even if they are family members but not part of the cult. Ibig lang sabihin, sinabi nga ito ng leader nila na kung tawagin ay TP o nagpamahalang pangkalahatan daw, Ang lakas ng loob, patawag ng ganun Hindi naman sa kanya ibinigay yun. Di ho ba? Na wag ang wika kayo pagka kayo may nabasa sa YouTube at saka sa Facebook na tayo ay kanilang ika nga ay sinisiraan. Sinisiraan ba yung ituwid ang mali? Kayo ba ay magpapatuloy pa sa pakikinig? Ayun, tinuturuan yung miyembro na sila'y huwag magtiwala sa outside sources. Ang kanilang dapat lang na pagtiwalaan ay yung impormasyon na galing sa kanilang leader. Kapag kaganyan ang diwa ng mga miyembro, kabilang na kayo sa kulto. Totoo yan. Di ba? Sabihin, huwag kayo magbasa ng Biblia, basahin nyo pasugo. Ayun, kita mo na. Di ba? Nagkalat ang pasugo. Yan lang yan. Ito pa isa. Ito pa, para makita nyo, guilt and shame cycles. Ayan, officers often use guilt to maintain control. Making members feel responsible for group problems or personal failures. Ayan. Ano halimbawa niya kapatid? Ito yan, Hindi ka nakadalo sa panata para sa ating Santa Cena. Ayun. Anong sasabihin? Magsasalaysay ka. Ano yan? Control. Kanino naka-address yung salaysay? Sa tagapamahala nila. Ano ang sasabihin doon sa salaysay? Ako pong si ganito, mga awit o katiwala ng grupo
o kaya ay ministro ay hindi po nakadalo sa ganitong gawain. Ako po'y humingi ng tawad sa Panginoon Diyos at ako'y bigyan pa sana ng pagkakataon at humihiling ako sa tagapamahalang pangkalahatan na ako'y patawarin at bigyan pa ng pagkakataon na makatupad ng aking banal na tungkulin. O pagkatapos pipirma ka dun. Ang iyong kapatid sa Panginoon, nakapirma ang pangalan mo. Tanong, eto, kung hindi ka nakadalo sa tinuturing nilang banal na gawain na yan, kanino ka nagkakasala? Sa tagapamahala ba nila o sa Diyos, kapatid na Jeriel? Hindi ba sa Diyos? Ay, nako. Oh, Kaya sa ngayon, Diyos ito kayo yan. kasala eh. Kung sa Diyos ka nagkasala, o ba't kayo nagsasalaysay doon sa tagapamahalang pangkalahatan di umano? At ang gagawin naman ng tagapamahalang pangkalahatan, okay, tinanggap ko ang iyong sulat. Nararamdaman ko na ikaw ay talagang may remorse o talagang ikay nagsisisi. Kaya ikay binibigyan ko ng pagkakataong makatupad na muli ng iyong tungkulin. Ang iyong kapatid sa Panginoon, nakalagda siya. Diyos ko, supreme. Meron siyang karapatan na magpahintulot at huwag magpahintulot. Ano yan? Control, kapatid na Jeriel. Yeah. Ginagawa niya ng mga miyembro ay maging guilty. Kinukonsensya niya. Nako, pagka ikaw ang wika ay tumigil sa pagtupad sa tungkulin mo, dagat-dagatang apoy ka, kapatid. Makakasama ka ng mga taga-sanglibutan. Nako po, ang tinutukoy nilang taga-sanglibutan, yung hindi nila miyembro, na kung ating titignan ng pamumuhay ng mga taga-sanglibutan, hindi man lahat, mas maigi pa kaysa sa kanila eh. Sapagkat sinasabi nilang di umano sila raw ang maliligtas, pero ang trabaho, gawain ng mga hindi karapat-dapat sa harapan ng Panginoon Diyos. O di ba? Katulad ng paggalang sa magulang, inuulit natin yan, paulit-ulit yan. Itinuturo nila, pero sila itong hindi gumagalang. Sila ang hindi nagpapatawad. Nakakailang Santa Cena na. Hindi ba bago ka tumanggap ng Santa Cena, kung mayroon kang hindi mo kadaupang palad o mayroon kayong konting mga hindi pagkakaunawaan, dapat magkasundo muna. Gaano hong pagpapatawad ang hinihingi sa atin? Hanggat maaari, magpatawad. Kahit gaano pa kasama ang ginawa sa iyo, magpatawad ka. O di ba? Yan din ang sinasabi ng Apostol Pablo eh. Kung mayroong kasama doon sa inyo na nakiapid sa asawa ng kanyang ama, bakit kasama pa niyo sa grupo niyo? Dapat ay wala na yan sa grupo ninyo. Pero kung yan taong yan ay nagbalik loob at nagsisi sa kanyang kasalanan, tanggapin niyo silang muli. Pero sa kanila, wala eh. For eternity na yata, hindi natatanggapin yung mga mahal pa sa buhay, kapatid na Jeriel eh. O hindi ba? Yan, sabi nga, ang ginagawa nila kasi, kakausapin nila yung tiniwalag nila, magbalik loob. Alam mo yung nakikipag-usap, wag na tayo magbulahan, di ba? Kasi nagbubulahan eh. Yung mga ministro, yung mga may tungkulin na magpapayo sa'yo, na magbalik loob ka, hindi naman para sa kapakanan mo eh. Para saan yun? Para sa certificate eh. Ilan ang napabalik loob mo? Loko mo naman. Lokohan lang naman yan. Brother, ginigrade-ang ka dyan eh. Di ba? Pag wala kang napabalik loob wala kang napasigla. Di ba? Wala kang binunga. Yun. Kaya yung mga Kristo ngayon, apupong na apupong, kailangan ko magbunga, kailangan ko magpasigla, kailangan ko ganito. Hindi para pasiglahin yung kaluluwa, kundi para makapasa dun sa standard. Tama ang sinasabi rito, making members feel responsible for the group problems or personal failures. Diba? Ginagawa nilang ang mga miyembro ay responsable kayo sa dapat ay ginagawa nyo yan. O yung mga failure ng mga miyembro, kanilang kinukonsensya yung mga miyembro. Nako, ikaw talaga pag hindi ka nagtalaga, may paglalagyan ka. Mayroon pang ganyang namamahala eh. Kilala ko yan eh. May kayabangan eh. Sabihin na natin may kayabangan. Kung magsalita yun, akala mo totoong-totoo brad eh. Nakakatakot eh. Akala mo napakabanal eh. Ay, pagka hindi ka nabuha, may paglalagyan ka. Ganun ang mga salita nun eh. Sa Iglesia ni Cristo ko lang nadidinig yan eh. Pagka kinaklase na kami, nako kung magsalita, akala mo eh, mga kapatid, pinalalaki pa yung boses eh. Nung umubo, mga kapatid, lumiit bigla yung boses, brother eh. Ano lang ibig sabihin? Parang forma eh. Di ba meron pang namahala sa iyo? Meron namahala sa amin sobra ding yabang eh, di ba? Bakit? Ganyan eh. Isipin mo nagsimula yung klase, alas 3 ng hapon. Alas 12 na ng gabi. Hindi pa tapos. Sa kadadaldal
Lumamig na yung pagkain ni Andalo, mga kapatid. O yan, sa Colorado nangyari yan, sa Oo. Denver. Ha? Oo. Nangyari yan sa Denver. Kung sino ka man, palagay ko, retirado na yung Taong yan. tagapangasiwa na yan. Mabuti naman, ni-retire ka na. Kasi wala ka naman talaga silbi. Puro ka lang Eto forma. pa. Eto pa, kapatid. Ayan. Ayan pa nakasulat. May isa pa sa palatandaan ng Behavioral mga Biblia. conformity. Ayan. Yun. Dress. Ayun. Okay. Yung paano ka magdadamit. Di ba? Oo. Ganyan yung yung Islamic Republic of Iran. Yung Uniformado. babae. Yan. Kailangan naka-burqa ka, di ba? Pag hindi, pinatay nga yung isa di ba? Oo, Nung pinatay. 2023, pinatay yung isa dahil sa mali lang yung suot ng burqa niya. Dress, yung paano mananamit. Oo. Speech, paano ka magsasalita. Relationships, pakikialaman yan. And daily routines may be tightly regulated to maintain uniformity and obedience. Nako. Ayan. Control pa rin yan yung sinasabing behavioral conformity. Always remember, bite. Control yan. Lahat ng klase ng control gagawin ng isang kulto at isang cult leader at susundin ng cult member. Kaya pag sinusunod mo ang isang control, hindi naman masaya para sa iyo. Ayan, nako. Nasa kulto ka na. Kulto ka na. Ayan lang 'yon, 'di ba? Ayan pa Ayan pa isa isipin mo 'yan, Ginagamit 'yan. Pero kapang symbol, 'di ba? Symbol naman ng Judaism ang iyong bandera. Hindi ka naman Hudyo. At ang sasabihin pa ng mga tao yan, hindi, ano yan, yung mga Hudyo, sinumpa na yan. Ba't ginagamit niyo yung simbol ng mga sinumpa? Hindi ba kayo nag-iisip? Sinumpa na pala yung Hudyo, sabi niyo di ba? Israel, sinumpa na ng Diyos yan, tayo na yung Israel. Ang kinanawa. Hindi naman yan ang simbol ng Israel Simbol yan ng Jew. Simbol yan ng Judaism. Ang simbol ng Israel, kung gusto nyo ilagay, di yan ang plug ninyo, ilagay nyo yung Star of David. Di ba? Yun ang Israel. Kung gusto nyo co-opya. Pero ang kinopen nyo, yung Judaism Yung religion. Di ba? Pero okay sa inyo yan. Di ba? Ngayon, nagbibigay kami sa inyo ng mga bagay na ito, hindi para kayo insultuin, para kayo pukawin. Huwag kayo sunod ng sunod. Di ba? Gusto nyo dyan, di dyan kayo. Pero hindi lahat ng ipatutupad nila susundin ninyo. Ayan pa, bogus alert. Lagi natin bogus alert yan. July 27 daw, 1914, yung World War. Hindi, July 28, tapos sabi nung iba, pareho din yun. 28, 27. Hindi pareho yun, Brad. Kailan naging pareho 28 tsaka 27? Kung 27 sa inyo, di ba? Anong petsa na diyan? 27 yung nirehistro? Sige, 27. Anong petsa sa Europe na yung 27? Sige. 28. 6 hours na. Ha? Hindi. Tama, 28 na. Di ba? 28 na. So, magkaiba. Kasi, parang inano nila yan na ito katunayang ito tunay na religion. Di ba? Dapat hindi ganyan. Masyado kasi kayong maturol dyan sa 1914. Pero, para sa amin, yung July 27, questionable yan. Di ba? Kasi, mababasa mo ngayon. Kasi nung araw, nung dyan pa rin ako sa iglesia, sinecheck ko yung 27. Bakit 27? Hindi ko ma-figure out Pero ngayon, nakikita na natin na, okay, 27. Ginawa na lang 27. At saka, bakit nag-preach ka 1913? Okay. So, kung 1913 to 1914, you have one calendar year na kolorum. Ganun ba yun? Walang lisensya. Yeah. Tapos, nung irehistro, itinapat doon sa July 27. Sabi nga, all of these things na ginawa noon, una, hindi ka na dapat nagparehistro Ipinreach mo na lang sana yung gospel. Di ba? Paano kami makakapag-abuloy? I-google nyo. Ano pa lang 1901 pa lang
meron ng mga tinatawag na ano na Foundation. Yan. foundations eh. No? May Catholic Foundation, iba't ibang foundation yan. 1901 pa lang meron na yan eh. So, under kayo ng United States eh, noong kayo ay nagre-rehistro noong 1914 eh. Di ba? Sapagkat July of 1914, the United States or the Philippines is under the United States government, yun ang Philippines, di ba? Totoo yun. Oh. Ganyan yan. Kaya nagre-rehistro kayo under the United States government. So, yan lang yan eh. So yun ang inanon nyo. Bakit nagrehistro? Tapos doon sa rehistro, nakalagay doon sa rehistro, founder Felix Manalo. Oh, sipin mo yun. So, pero Founder. tinitexto, hindi, ang founder siya ang Kristo. Siya nagtatag ng iglesia. Oh, tama yun, yung iglesia sa Biblia. Yung eklesiya. Hindi naman religion ang tinatag niya eh. Ang ginawa yung eklesiya, ang ibig sabihin nun, grupo ng mga sumampalataya sa aral na ipinangaral niya. Yun yung mga tao Mga na tinawag, called sabi nga, ones. called out ones na nagtipon. Yun yung ano. Hindi religion. Actually, ang pinrich ng ating Panginoong Yahusha, inyo pong suriin niya at pakinggan niyo yung mga binabasa namin sa inyo, ang kanyang itinuro ay tungkol sa kingdom eh. Kaharian. Kaharian ang tinuturo ng Panginoong Yahusha na Kristo. Nag-aagawan ngayon to na merong isang unang umagaw niyan, yung Iglesia Katolika. Pasensya na kayo mga Katoliko. Yan ang kasaysayan nyo eh. Di ba? From the Christ to the Apostles, it turned to become the Catholic Church. Kasi nakialam na nga yung Emperor ng Roma. Ba't? Teka muna. Magandaan niyang pasunurin ng mga tao dito Kasi religion eh. Mas madaling pasunurin ng tao. So ginamit yung pananampalataya para kontrolin ng tao. So, ang ginawa, church, ayan na, iglesia. Ayan ang ginawa. Isang organisasyon, may puno. Sabi nila, hindi, ito ang Papa, ito ang pinagbigyan ng Kristo na maging kahalili niya. Visible head. Sino nga niya unang Papa? Di si Pedro. Tapos ito, ang tagal na kapatid ni Erning, no? Isipin mo, ilang libong taon yan, Pagdating noong 1914, nagkaroon ng iglesia. Ayan, iglesia ni Cristo. Tapos, noong 1963, nagkaroon ng tagapamahalang pangkalatan. Hindi naman ginagamit ni kapatid na Felix Manalo yung titulong yun noon. Natatandaan ko. Ano ang gamit sa kanya? Ang tawag gamit sa kanya, si Tanda o kaya ang Sugo. Ganun lang. Pero hindi tagapamahalang pangkalatan. Pero nung mamatay siya, yung titulo na tagapamahalang pangkalatan, lumitaw na. Naging English pa. Siguro naging English yan noong noong 1968. Di ba? Kasi nakarating sa Amerika. English natin. English na. Nung in English, executive minister. Mali naman. Mali. Sabi nga ni sabi nga nung meron ako napapanood na comedian yung dating doon. Ano sabi niya? Mga maling termino, sabi niya. Maraming maling termino niya. Dapat maalis yung termino katulad ng highway. Pero bumabaha. Hindi high. Yung mga ganun pa. Ayan, kumbaga sa from tagamalang pangkalatan, naging executive minister. Dapat siguro pinilagay nila Chief Administrator. Mas maganda-ganda pa, di ba? Or Chief Priest. Kumbaga sa teka muna, paano magkakaroon ng tagamalang pangkalatan? Merong pinamahala ang Kristo na nang siya'y umakyat sa langit. Sino pinamahala niya? Maghanap tayo. Yun, naganap. Nakita si Santiago dahil nagsabi, mga kapatid, pakinggan niya ako. Ang hatol ko, ito. Alam niyo kapatid na Erning, kaya tayo nag-aaral ngayon kahit konti ng salitang Ebreo. Kasi ang Ebreo tsaka Greek, pag tinranslate mo na sa iba't ibang katulad lang ng Tagalog, merong mga Tagalog, pag tinranslate mo sa English, nawawala yung essence eh. Totoo yun. Diba? Yung meaning nawawala eh. So, merong pangyayari ngayon. Kaya, yung Biblia, sinulat sa Ebreo, yung Tanak, sinulat naman sa Grego,
yung New Covenant o yung Bagong Tipan. So, nung itinranslate na yan sa iba't ibang wika, siyempre, bago ano yan, tinranslate muna sa iba't ibang salin, yung muna sa may mga bandang Europe, no? Tapos sinalin sa English, nagkaiba-iba na. Eh di lalo na nung sinalin na sa Tagalog, lalo na nagkaiba-iba. Oh. Kaya, kinakailangan, alamin natin mabuti. Teka muna, paano nangyari dito? Kaya dapat nagde-delve in, kaya dapat nagtatanong. Hindi ka basta sasampalataya dahil tinuro sa'yo. Dahil kapag ginawa mo yon, mauuwi ka sa isang kulto. Eto, meron tayong bogus alert na naman yata. Ayan pa. Well, Where is the yeah. evidence to that claim? Ano yung claim? Una, marami silang claim eh. Sila lang ang tunay na iglesia, sila lang ang may karapatang mangaral ng Biblia. Kaya nga meron akong narinig eh. Ba't daw tayo nangangaral? Hindi naman na daw tayo ministro. Hindi naman kami sa inyo nangangaral eh. Di ba? Di makinig kayo sa mga ministro nyo na hindi kayang sagutin ng Mateo 18:18 at saka yung 28:18. Bakit ang tagapamahalang pangkalahatan ninyo ay hindi ang Kristo, kundi ang apelido ay Manalo. Bari Manalo. Alam mo, Brad, mayroon tayong mga tinalakay sa mga nakaraan nating mga pag-aaral na unti-unting sinasagot nila sa pamamagitan ng YouTube. Nababasa natin yon at saka sa Facebook. Pero kahit minsan ay hindi nila tinalakay ang Mateo 18:18. Alam mo kung bakit? Sapagkat yan parang kumunoy, kapatid na Jerian. Pagka sila'y nag-try na sagutin yan, ay nako, para silang gumamit ng ng isang barel na ang puangkwan, yung dulo ng barel, nakatutok sa kanila. Magbabackfire. Oo. Sila ang tatamaan. Kasi, ginagamit din natin, diyan nung tayo ministro diyan, ginagamit natin yung talatang 15. Oh yeah, always. Kung ang kapatid mo ay nagkasala sa iyo, puntahan mo, sabihin mo sa kanya ang kanyang kasalanan, at kung siya, sabi nga, nagkasundo kayo, nagwagi ka sa iyong kapatid. Kung hindi siya makinig sa iyo, magsama ka ng isa o nagdalawa o tatlo upang sa bibig ng mga sabi nga, dalawa o tatlo, kapagtibay ang mga salita, may mga witness. At kung hindi sila makinig sa kanila, sabihin mo sa iglesia. Yun yung mga sabihin mo, ang iglesia doon na tinutukoy, sabihin mo sa eklesiya, sabihin mo doon sa grupo, yung mga nangangasiwa doon. Di ba? Katulad ng panahon na yun, mga apostol. Pero pagdating sa 18, binilinan yung mga mag-aayos ng problema. Ano bilin? Ang tatalian nyo sa lupa, yung tatalian sa langit. Ano ibig sabihin nun? Ang ibig sabihin nun, maliwanag doon sa Amplified nyo basahin, sabi nga whatever you bind on earth, na ang ibig sabihin, forbid and declare unlawful on earth. Yun ang ibig sabihin nun. And whatever you lose on earth, or whatever you permit or declare lawful on earth, should be the one that was already declared in heaven. Yun ang sinasabi doon. Paano naging talaan yun? Una, whatever you bind, anuman ang talian ninyo. Hindi naman sinabing sino man ang itala ninyo. Pero, pag binasa mo yung pandoktrina nila, yung nagsulat na, yung dating tagamalang pangkalatan tinatawag natin, sabi nga, yung ginawa niyang pandoktrina, maliwanag. Mula sa whatever, naging sino man. Mula sa anuman, naging sino man. Mula sa whatever, naging whomever. Mula sa tali, naging tala. Or mula sa bind, naging registration. So, hindi na po na yun. Kaya kahit na sabihin natin na mali yun, tinanggap. Bakit? Kasi kulto na tayo Ayun yun. Di ba? Naniwala na tayo, whatever he says is correct. He will never be wrong. Ayan. He will never commit any mistake. Yun na tayo Nandun na yung isip natin. Kasi mula doon sa organisasyon, doon sa mga leader, at doon sa mga pinakain sa atin, nalikha tayo na mga blind followers. Hindi natin kini-question sino nag-question sa inyo? Tuwa pa nga tayo.
Tuwan-tuwa pa nga yung marami, di ba? Sabi nga, naku, nakapagpatayo na tayo ng magagandang kapilya. Hindi naman kasi tinuro sa atin, o kailan itinuro sa atin sa pagsamba at sa mga pandoktrina na sinabi ng Diyos, hindi ako tumatahan sa mga templong gawa ng kamay ng tao. O kailan binasa yan sa inyo? Hindi binabasa yun, Brad. Hindi. Hindi. Bakit? Ang binabasa nila, yung kautusan sa Tanak. Umahong kayo sa bundok. O sino ba kausap doon? Kayo o ang mga Israelitang pinalaya ng mga Persian mula sa pagkaalipin sa Babylonia o sa Iraq? O sige, hindi nyo alam yan. Ano? nung pinawalan na sila ni Ciro, binigyan na sila ng freedom ni Ciro, o punalik na kayo doon sa Jerusalem. Masambahin nyo na yung Diyos nyo. O, nag-utos ang Diyos sa pamagitan ni Hagay. Magsiaw kayo sa bundok. Magdala kayo ng kahoy. Ang inuutosan doon, yung mga Israelita, naggaling sa pagkabihag sa Babylonia. Yun ang Israel. Binihag kasi yung northern tribe. No? Ayun, tinayo nila yung templo. Ayun ngayon ang ginagamit nung gustong magkaroon ng malaking property. Di ba? Utos ng Diyos. Ipagtayo siya. Yes, utos niya yan noon. Hindi ngayon, sa panahon natin. Hindi ngayon. Ang utos niya ngayon, ikaw ang templo. Tayo ang templo. Di ba? Individual or collective. Pag collective, yan ang templo. Yun yung eklesiya. Pag collective. Eklesiya. Okay? Pag nag-iisa ka, templo. Oh, collective or individually, sabi ng Biblia, di ba? Mhm. So, Yeah. nakasulat. Pero, iba nga pinakain sa atin eh. Di ba? Ito, impormasyon. It's either, sabi nga ng Panginoong Yahushua, hey, if you want to become my disciple, if you wish to become my disciple, kung nais mo na maging tagasunod kita, di ba? Itanggi mo sarili mo. Pasalin mo krus mo at sundin mo ako. At ang sabi din ng Diyos na si Yahuwah, ito sinisinta kong anak. Pakinggan nyo yan. Kaya hindi ho kami pakikinggan nyo. Ang pinakikinggan namin, ang Panginoong Yahuwah at ang Panginoong Yahushua sa mga nakasulat na. Actually, sabi niya, hindi naman kayo nakikinig na dalawa. Di ba nagbabasa kayo? Hindi, brother. Dahil sa modern na po ngayon, pagka yung Biblia gusto mong basahin, pwede mong basahin. Gusto kong pakinggan. Ayun, pindutin mo. Listen. Di ba? Papapakinggan mo ngayon yung Biblia. Kaya, read, listen, and keep. Mahalaga yan. Kapatid na Jeriel, balikan natin ang Mateo, ano? Sa makatuwid, ang usapan doon pag-aayos ng problema ng magkakapatid. Pagka hindi naayos, sabihin sa iglesia o sa mga nangunguna sa iglesia, katulad ng panahon, nung una ay ang mga apostol. Na ang ibig sabihin kung anong talian, ibig sabihin yung ipinahihintulot, ay yung ipinagbabawal, at saka kung ano yung kinakalagan, yung ipinahihintulot. Ibig lang sabihin, ibig tinuturo kung paano dapat ang pag-aayos ng paraan, na tamang paraan ng pag-aayos ng problema ng mga kapatid. Ito yan. Basahin natin sa Easy, Brad. Sa Easy. No? Sa Easy. Sige, ito. Sa 1880. Sige. Ano katunayan? Sandali, ha? Habang hinahanap mo, no? Para makita ninyo ito. Habang hinahanap niya, ay ipaliliwanag natin, ano katunayan na ang usapan diyan ay hindi registration o talaan, kundi ang marapat na pag-aayos ng problema ng magkakapatid. Yung right way of, sabi nga, solving the problem or atrocity between the brethren. Ito po, sa Easy. Basahin po natin yan. Okay, share natin. Mag-share po tayo. Ayan, mag-share na ako. Sa Easy. Gandang talata ito eh. Ito. Talagang. Ayan po, kapatid Erning, Yeah. sa 15 muna. Yeah. Ayan. Palaki natin ng konti. Sige. Yeah. Ayun, lumaki na po. Ayan. Yahushua said, if your Christian friend has done something wrong against you, you must go and speak to him. When you are alone with him, tell him what he has done that is wrong.
he may agree with what you say. If he does, then you can call him your friend again. Ang ganda, no? Okay. Ganun. But maybe he does not want to listen to you. Then take one or two other people with you to speak to him. O, kanina sabi ko, 2 o 3. 1 or 2 pala. Okay? They will then know what wrong things your friend has done. Remember what the Bible says. There must be 2 or 3. Ayun, nandun din pala yun. People to say certainly that another person has done something wrong. 2 Yun. or 3 people must agree with what has happened. Okay. If your friend still will not agree that he has done something wrong, then Mhm. go and tell the church leaders. Yun, leader. Okay. Di ba? Okay. Hindi yung church lang, church leaders. If he does not agree with the leaders, stop being his friend. He is like somebody who refuses to obey God. Okay. I Ito na. tell you this. Ayun. Sabi niya, I tell you this. You will tell people here on earth what is right What for is them right? to do. Okay. Ayan. And you will tell them what is not right for them to do. Ayan. God in heaven will give you this authority. He will agree with what you say. Yun. Oo. Yan. So, yan ang tinutukoy dyan sa 18:18. Ngayon, nung pinagtatranslate na yan, iba't iba na yung mga meaning. Nawala sa meaning eh. Lalo na nung ipaliwanag na ng iglesia ni Chairman. Nako. Di ba? Disgrasya na. Naging Na iba na. talaan. Alam nyo, hindi lang yan eh. O sige ha. Yung 18 na yan, tingnan nyo dito sa easy yung binasa natin ha. Tingnan nyo dito sa Amplified. Eto sa Amplified naman natin basahin. Makikita natin yung liwanag ng sinasabi. Yan, ulitin natin ha, sa 18. Ayun. I assure you and most solemnly say to you, whatever you bind, pinaliwanag forbid, declare to be improper and unlawful. Di ba? Forbid, declare to be improper. Yun ang bind on earth shall have already been bound in heaven. And whatever you loose, permit, declare lawful on earth shall have already been loosed in heaven. Ayan, maliwanag yan. Paano naging talaan yan? Ngayon, pinaniwala ko yan kasi ang nagsabi ay isa, di umanong leader na hindi nagkakamali, leader na galing sa Diyos, inspired by God, di ba? Chosen. Walaan mo kahit mali, kulto ka. Kapatid na Jerian, mayroong isang ministrong pumunta yata sa Italia na sinabi kahit na ang kulay ay paano? Oo, yan. Yung sa Italia, nandun pa ako nun eh. Okay. Doon sa Roma, nag-meeting doon. Ano mo sabi niya? Medyo nagkakagulo-gulo na ng konti iglesia nun eh. Nirarally na yung mga foot soldiers para sumunod doon sa commander-in-chief. Alam sabi niya? Sabi nito na kung magsalita ano man ang sabihin ng pamamahala, yun ang tama. Kapag sinabing pula, kahit puti pa yan, pula na yan sa atin. Uy, brother, buhay ka pa ba? Kung buhay ka pa kasi nababalitaan namin, dami na namatay sa mga kaibigan natin dyan. Di ba? No. Mga pinapagpahinga na lang dyan. Sabi nga nung isang kaibigan natin na nandyan dati sa Florida uy, namatay na si ganito Alam mo sasabihin ng kumpare natin na yun? Wala nang ipapagawa si Lord Yan. Wala na kasi silbi kay Lord. Nako, yan na nangyayari kasi sa Diyos, alam nyo, mga kapatid, pag mahalaga ka sa Kanya at tapat ka sa Kanya, kahit na nakatakda na yung oras mo, pwede pang pahabain. Meron ganun sa Biblia kapatid na Erning. Di ba? Aring Ezekias. Ayan, ang pinambargay niya alalahanin mo yung pagsisilbi ko sa iyo, alalahanin mo yung pagtatapat ko sa iyo, nalala ng Diyos. Pero nung binigyan ng 15 nawala na doon sa kayabangan. Hindi naman itinuro sa iglesia ni Cristo kung paano nabuhay si Ezekias sa 15 taong idinagdag sa kanya ng Panginoon Diyos. Yan totoo, di ba? Naging mayabang pa siya. Oo. Yeah. Di ba?
So, yun lang hindi yan. Kumbaga tinuturo. sa ano, sabi nga stop muna tayo sa sharing para bumalik tayo dyan sa ano. So, yan ang mga bagay na aming isineshare sa inyo. Basahin ninyo yung Biblia, unawain niyo yung mabuti. Kasi kami, sabi nga yung mga nagpo-post dyan, na mga INC, no? Nagpo-post kayo Nakikita Oo. ko kayo doon sa Facebook, I am proud, etc., etc., etc. Sabi nga, puro bogus yung pinagsasasabi niyo, walang batayan Pag tinanong kayo, paliwanag mo, hindi mo kaya ipaliwanag Di ba? Ganyan, ganyan kasi. Hindi mo alam, yun ang katunayan na ikaw ay panatiko na. Para kang ano yan Sabi nga alam niyo yung mga nagtitinda ng cookies dyan sa mga mall, minsan yung mga bata ang ginagamit, di ba? Mm. Titinda ng cookies. Alam niyo ba na pwedeng, pwede kayong makasuhan dyan? Kung, kahit na may permit yan, kapatid na Erning. Mhm. Bakit ka mo? Kasi wala ako nakikita doon sa cookies nila With, if you have allergy with peanuts, please don't buy this. Ibig sabihin, ang ano diyan, ano ang ingredients niyan? Baka tinda ka ng tinda, hindi mo naman alam ang Hindi mo alam yan. ingredients. Parang kung preacher ka naman, baka preach ka ng preach, hindi mo naman alam ang pinipreach mo ba ay sabi nga corrupted doctrine. Sabi kasi ng Diyos, hey, don't destroy my temple by corrupting it with false doctrine. Teach ka ng teach dahil sinampalatayanan mo nga. Naniwala ka kasi yun ang tama. Di ba? Pero hindi mo naman inimbestigan. Marami dyan, mga aral, mga professional, doktor, nurse, dentista, lahat na, nandyan na yan. Inhinyero. Pero ang tanong, nag-isip ba pagdating doon sa kanilang kurso, Brother Erning, gusto nilang maging doktor? Nakakonsentrate yan sa Oh, yeah. pagbabasa at sa Mhm. pakikinig Tama. sa mga profesor. Pero Yeah. pagdating sa reliyon, nakakonsentrate makinig pero hindi nagbabasa. Kaya, may natutunan pero hindi niya alam na ang natutunan niya mali. So, sabi nga merong matalino pero bobo. Paano nangyari yun? Oxymoron. Hindi kasi matalino siya sa isang bagay, lalo na doon sa mga pag-aaral na material things, Magaling magnegosyo, asensado, negosyante. Yung iba senador pa, di ba? Pero bano pagdating sa pananampalataya, pagdating sa pagkakilala sa Diyos. Di ba meron ganon? Meron ako naririnig diyan sa Pilipinas Mm. Yun, pinagbababash na siya Bakit ka mo? Magsasalita ng mali pagkatapos sasabihin, hindi ako naintindihan. Di sabi nga, mean what you say and say what you mean. Di ba? Para maintindihan ka. At bago mo sabihin, at kung halimbawa, mali ang pagkakaintindihan, pasensya na po kayo, mali Hindi po nila yata ang gagawin yun. pagkakasabi ko. Di ba? High pride Oh, yung mga yan. kasi ganyan Yan ang nangyayari sa kanila Lahat sila tama Di ba? Parang wala nang mali. Alam mo, meron akong nakitang ganyang ministro Kapag Mm. tinanong mo at medyo dispalingado yung tanong mo, ganyan siya sumagot Ayun, tiwalag na rin. Yan, kilala mo yung sarili mo, di ba? Tiwalag ka na rin Wala ka na rin dyan Pero pagkakatiwalag mo, hindi paninindigan, nako, masama ang pagkakatiwalag mo. Ang anak mo, ministro pa rin, kasundo mo pa ba? Yan ang tanong, di ba? Ang tangkad-tangkad mo, di ba? Kilala mo yan. Matinding. Naging sanggunuan ka pa. Yan. Kilala ka na. Di ba? Ganyan ka di ba? Meron pa diyang isa. Pag nag-texto, nanggagalaiti. Pag nanalangin, sinisigawan ng Diyos. Di ba? Pati doon sa stage, pag kayo nagrarally sila, pasigaw lagi. Kala mo, politikong hindi naman nananalo. Yan. Brad, tigilan na ninyo yan. Huwag kayong magdamdam, di ba? Pag kayo pinupuna, ang puna namin, legit. Legit ang puna namin. Alam mo kung bakit, brother? Lalo na ikaw, di ko babanggitin ang pangalan mo. Lalo na ikaw, kilala mo, magkasama tayo. Marami kang kapalpakan, nananakit ka pa Di ba? Ng kapwa mo. Pisikal kilala mo sarili mo. Tigilan mo yung uri ng pagsasalitang ganyan. Para ka lang
Huwag kayong ganyan, hindi mabuti yan. Di ba? Kasi kami, parang sabi nga anino. Eto kami, aninong gumagalaw. Brother, naging biktima mo kami. Masama yan, hindi mabuti yan. Hindi yan ang sa Diyos. Di ba? Para kayong gumagalaw patungo doon sa Islamic na ano tawag doon? Extremist. Ha? Ba- sa halip na kayo ay maging tagasunod ng Kristo, baka ang mangyari sa inyo, naging ano kayo, brotherhood ng masasama. Ayan. Yan ang nangyayari ngayon di ba? Na wala Fraternity. kayong ibang nasa isip, kundi gibain yung hindi nyo kapanampalataya. Hindi. Yeah. Lahat ng sumasampalataya, may pagkakataong maligtas yan. May paraan ng Diyos sa pagliligtas sa mga tao. Merong una, pangalawa, pangatlo, pang-apat na pagkakataon na ibibigay ang Diyos sa tao para hindi niya parusahan. Ganong kabait ang Diyos. Pero tayo dyan sa iglesia, ipinipinta natin, pag na mismo itong train na to, patay ka na. Naku! Kaya ano sabi nung ministrong nandyan sa TV nyo? Meron pa palang second chance. Meron, Brad. Hanggang fourth pa nga Oh. Kaya ikaw, nabigyan ka lang chance, di ba? Oh. Hindi ko na mabanggitin rin ang pangalan mo. Pero pag nagsalita ka dyan sa television, ayusin mo sinasabi mo dahil nandito kami, pupukpukin namin yung sinabi mo. Pero hindi dahil galit kami sa iyo, kundi, Father, ba't naman naging ad hominem ang banat mo? O, di ba? Huwag naman. Ayun lang yun, kapatid ni Erning at sa mga nakikinig. Dito po may matututunan tayo kung gusto nating matuto. Okay? Okay, Kapatid Beno, na Erning. umaasa ho kami. Kapatid na Jeriel at kapatid na Henry, pati na sa ating mga taga-subaybay na tayo nakinabang minsan pa sa ating pong paksang ito. Could I already be inside the cult but not be aware of it? Hindi mo nalalaang ikaw pala kasama na dyan. Nagtitiwala ka na ikaw ay isang tunay na tagasunod ng Kristo. Yung palang sinunod mo, yung leader na nagsasabing hahalili daw siya ng Kristo. Nako, umaasa ho kami. Minsan pa po, sinabi ni Pablo, kapatid na Jeriel, huwag sana kami maging kaaway ninyo dahil sa aking pagsasabi ang wika ng katotohanan. Yeah. Okay? We are Tayo your po'y- friends. We love Yes. you. Yeah. Yeah, Diba? we We love pray you. for you. Okay, Ayan. manalangin Sige po po, tayo. manalangin. Ama naming Yahuwah, marami pong salamat sa iyo. Patuloy kang nahahabag sa amin. Patuloy mo kaming binibigyan ng liwanag. Pinupukaw mo ang aming mga damdamin at mga damdamin ng mga nakikinig na sa mga pagkakataong napapakinggan nila ang mga pahayag na ito, ang marami po ay nagsaliksik at nagbasa. Salamat po ng marami sa iyo sapagkat ngayon, kaya na po namin individual na ipagtanggol ang aming pagkakilala at pananampalataya sa iyo sapagkat punong-puno kami ng kaalaman na ipinagkaloob mo. Ama, basbasan mo po ang mga leader ng mga bansa. Basbasan mo po sila sa mga ginagawa na pagpapasya sa ikabubuti ng nakararami. Bagamat may mga nasasaktan, mayroon pang mga nasasawi. Pero sa aming pananaw, Ama naming Diyos, ito'y plano mo para matupad ang iyong mga panukala sa bawat sangkatauhan. Gusto mo ng kapayapaan. Gusto mo po ng mga tao ay makarating sa iyong piling, sa iyong sinapupunan, at habang buhay kaming pupuri at luluwalhati sa iyo. Kung meron man pong nasasawi sa mga pangyayari, Ama, sumasampalataya kami. Kaya mo namang ibalik ang buhay na nawala sapagkat ikaw ang makapangyarihang Diyos na si Yahuwah ang nagbibigay ng buhay at ang bumabawi ng buhay at maaaring magbalik muli ng buhay na iyong binawi na. Sumasampalataya kami, Ama, na babasbasan mo rin ang mga pinuno o mga nangunguna sa iba't ibang grupo ng mananampalataya na sana ang maituro ay yung gusto mo, Ama. Huwag yung gusto nila. At sana po wala na pong magiging corrupt na ang kanilang pagtuturo ay mauuwi sa kanilang pakinabang na pangsarili at napababayaan ang mga kaluluwa
at ang naipakakain ay ang maling pagkakilala. Sumasampalataya kami, Ama, dininig mo po ang aming panalangin at patuloy mong babasbasan ng programang ito na makarating sa marami pang mga tao. Hinihiling namin ang lahat sa pangalan ng Panginoong Yahushua na aming tagapagligtas. Amen. Okay, Kapatid hanggang Ernie, sa muli po, mga Ernie, kapatid. good Bye-bye night po. sa inyo. Good night sa inyong lahat.